Isang mapagpalang araw po sa inyong Kuya Bari at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Dexter. Hindi ko po ito tunay na pangalan. Nakatira dito sa Municipality of Antique at ang edad ko po ay 51 na. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang nakakatakot na nilalang na magpasa hanggang ngayon ay hindi ko po malilimutan. Naranasan ko po ang pangyayaring ito, Kuya Bari, dekada 80. Kasalukuyang papunta pa lang kami ng mga kaibigan kong si Makoy, Raymart at Ronji doon sa bahay ni Eric para mag-inuman ng gabing iyon. Napagkasunduan kasi namin, Kuya Bari, na mag-inumang magkakaibigan dahil sa bagong dating lamang galing Maynila ang kaibigan naming si Eric. Matagal-tagal rin kasi itong nawala sa grupo naming magkakaibigan. Kung kaya kami na lang ng mga kaibigan kong sina Makoy, Raymart at Ronji ang dadayo sa kanila. Isa pa po, kagagaling lang namin din sa fiestahan at may mga bitbit pa kaming mga pagkain nang sa ganoon ay may pangpulutan kami pagdating sa bahay ni Eric. Makalipas ang ilang minutong lakaran ay tuluyan na naming narating ang baryo ni Ronji at doon nga'y naabutan namin si Ronji sa labas ng bahay. "Uy, tol, napasyal kayo ah?" Nakangiting tanong sa amin ni Eric. "Oo naman, tol, tsaka aayain ka naming mag-inuman." Anya ko pa dito. "Ito nga tinan mo, may dala kaming alak para naman makapagkwentuhan tayo ng matagal-tagal. Tsaka ang tagal mo na rin nawala sa grupo eh. Kaya nung nabalitaan naming nandito ka na, dumayo na kami." Wika ni Topper. Kaunting paliwanag ko lang po, Kuya Bari, sa baryo kung saan nakatira ang kaibigan naming si Eric. May babagtasing pa kaming masukal na daanan bago makatawid sa maliit na sapa. At pagkatapos ay maglalakad na naman kami paahon sa kaunting liblib na daanan. At pagkalagpas doon sa liblib na iyon ay mabubungaran namin ang iilang kabahayan. At maglalakad pa kami ng mga 10 minuto bago marating ang bahay ni Eric. Kaagad naman kaming pinapasok ni Eric at ipinaghanda kami ng pagkain. "Naku tol, wag ka na mag-abala pa. May bitbit naman kaming pagkain dito. Galing kasi kami sa pistahan doon sa kabilang baryo, kaya nag-bring home na kami." Natatawa pang wika ni Raymart at iwinasiwas ang nakaplastik na ulam. Kung hindi niyo po kasi naitatanong, Kuya Bari, si Raymart po ang medyo may kakapalan ng muka sa aming magkakaibigan. Dahil kahit saan man kami dumayong fiestahan, ay ito palagi ang nanghihingi ng pabalot na ulam. Hindi kasi ito nahihiyang manghingi ng pagkain, kung kaya siya ang pambato namin palagi kapag aalis na kami galing sa fiesta. Siya yung nanghihingi ng pang-bring home na pagkain at kung mamasamain pa nagdadala pa siya ng malalaking plastic para daw marami ang mailagay niyang pagkain. "O siya, tara na, mag-inuman na lang tayo mga tol. Kanina ko pa talaga gustong uminom ng alak eh." Bulalas naman ni Makoy. "Sandali, teka, baka kulangin tong alak na dala natin." Wika ko naman sa mga kaibigan ko. Kung kaya napagpasyahan naming bumili na lang ng isa pang alak nang sa ganoon ay tuloy-tuloy na ang inuman namin at hindi kami
mabibitin. Kaagad na kaming pumunta sa tindahang hindi naman kalayuan sa bahay ni Eric. Noong makarating na kami sa tindahan, ay agara na kaming bumili. Nang sa hindi sinasadya, ay may nasagi akong isang matandang lalaki at natapakan ko ang paa nito. Kaya naman kaagad akong humingi ng paumanhin sa matanda dahil hindi ko naman sinasadyang matapakan ang paa nito. Hindi ko rin napansin na naroon pala ang matanda sa likuran ko kaya naatrasan ko siya at natapakan. Naku po tatang, pasensya na po. Sorry po, hindi ko po sinasadyang matapakan ang paa mo. Pasensya na po talaga tang. Pahingi ko ng paumanhin sa matanda. Hindi naman nagsalita ang matanda. Sa halip ay matalim itong tumitig sa akin. Sa paraang pagtitig ng matanda, Kuya Bari, ay medyo nakaramdam ako ng kaba. Dahil kakaiba ang titig nito sa akin at para bang lalamunin ako ng buhay. Sa susunod, huwag kang pabara-bara at tumingin ka kung may tao sa likuran mo. Nang sa ganoon, ay wala kang mapiperwisyong tao. Galit na wika ng matanda. Naku tang, humingi naman po ako ng pasensya tatang, di ba? Hindi ko naman po talaga sinasadya. Pabulong na wika sa matanda. Naku Tata Mauro, pagpasensyahan niyo na po itong kaibigan ko. Hindi po niya talaga napansin na naroroon po pala kayo sa likuran niya, kaya nasagi po kayo at napaakan. Pagtatanggol ng kaibigan kong si Eric. Dahil kakilala niya pala ang matanda at doon lang din ito nakatira sa katabi ng kanilang bahay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Pagsabihan mo nga ang kaibigan mo, Eric, na magdahan-dahan sa kinikilos niya. Lalo na't dumarayo siya dito sa baryo natin. Wika pa ng matanda sa kaibigan ko at saka lumayo na. Oo, ano nangyari doon tol? Bakit galit na galit hindi ko naman talaga sinasadyang masagi siya. Tanong ko sa kaibigan ko nang makalayo na ang matanda. Asus, hayaan mo lang yun tol. Ganun lang talaga yung si Tatang Mauro. Mainitin palagi ang ulo. Paano kasi mag-isa na lang yan sa buhay? Kaya gano'n na lang at mainitin talaga ang ulo niya. Saad ni Eric sa akin. Noong matapos na kaming magbayad ng alak, ay kaagad na kaming bumalik sa kanilang bahay at agad na inihanda na ang pagkaing dala ni Makoy galing sa fiestahan. Matapos iyong ihanda, ay lumapit naman sa amin ang ama ni Eric at nagsabi itong lagyan umano namin ng kalamansi ang pansit dahil mas masarap iyon kainin kapag may kalamansi. Masaya namang iniabot ni Raymart ang kalamansi at kaagad na pinatakan ang pansit na nasa plato. Maraming salamat po tiyo sa kalamansi. Anya pa ni Raymart at talagang sinimot niyang pigain ang katas ng kalamansi sa pansit. Makalipas lang ang ilang segundo ay nagulat na lamang kami nang bigla na lang nagpasabog ng napakabahong amoy ang pansit na pinatakan ng kalamansi. Kung kaya mabilis kaming napatayo at napatakip sa aming mga ilong dahil sa amoy nito. At noong matitigan namin ang pansit, ay kitang-kita ko talaga Kuya Bari nang bigla na lang naging bulate ang kaninang pansit lamang.
Ano yan? Bakit may mga bulati? Bulalas kong tanong at hindi ko na napigilang magsuka. Kaya napatakbo ako sa labas ng bahay at doon nga'y sumuka na ako ng sumuka. Dahil sa hindi ko na talaga mapigilan ang pangdidiri sa nakita kong mga bulating nagsisigalawan sa plato. Habang nagsusuka ako ay narinig ko pang nagagalit ang ama ni Eric at nagsalita ng, "Anak ng, mga kaibigan pa talaga ng anak ko ang balak gawa ng masama ng aswang na iyon ha. At balak talagang mangyanggaw pa." Bulalas na wika ni Mang Arturo. Pagkatapos kong magsuka ay lulugo-lugo na akong bumalik sa loob ng bahay. Pagkapasok ko naman ay niligpit na ni Mang Arturo ang mga bulati sa plato. Maging ang iba pang ulam na dala namin ay itinapon niya rin. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lang kaming nakarinig ng huni ng tiktik na nagpaikot-ikot sa paligid. Kaya naman naalarma na kaming magkakaibigan at maging ang mga magulang ni Eric ay naging alerto na rin. "Naku po, lintik na yan. Nasundan pa kayo dito ng aswang." Galit na wika ni Mang Arturo. Maya-maya pa'y nagulat na lang ako nang may nasipat akong nilalang sa labas ng kanilang bahay sa may puno ng langka. Bahagya ko pa iyong tinitigan, Kuya Bari, dahil sa nakita kong may dalawang matandang nagbabaga ang mga mata ang naroroon. At noong matitigan ko nga iyon ay talagang nangilabot ako't nalaki ang aking mga mata. Sa kadahilanang may nakita akong nilalang na nakakapit sa katawan ng puno ng langka at gumagapang iyon sa may sanga at lumalambitin ang mga paa nito, habang ang mga kamay naman ay nakadikit sa katawan na parabang tuko iyon. Nanlilisik ang mga matang kulay pulang nakatitig sa gawi namin. Kaya naman sobrang lakas ang kabog na nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Isipin nyo na lang, Kuya Bari, kung papaano ang posisyon ng nilalang na iyon. At nakita kong dahan-dahan iyong gumagapang pababa sa puno. Kitang-kita ko ang nilalang na iyon, Kuya Bari, dahil rin sa liwanag ng buwan at natatamaan ang kumikintab na katawan ng nilalang na tila ba naligo iyon sa langis. Mabilis ko namang itinuro sa mga kaibigan ko ang nilalang sa puno. Kung kaya nagpulasan ang mga ito at nagwika ang ama ni Eric ng, "Anak ng teteng naman aswang ang nilalang na yan." Bulalas na wika nito at mabilis na tumakbo sa kusina. Pagkalapit sa amin ng ama ni Eric ay may bitbit na itong itak at kawayang pinatulis ang dulo. Sakto namang pagkalabas ng ama ni Eric ay nakita naming mabilis na gumapang pababa ang aswang, kasabay ng paghuni ng wakwak nito. "Diyan lang kayo sa loob at huwag kayong lalabas. Ako na ang bahala sa aswang na ito." Sigaw ni Mang Arturo at mabilis nang sinalubong ang aswang. Agad-agad namang sinunggaban ng aswang si Mang Arturo. Kung kaya'y napangbuno ang dalawa at walang ano-ano ay biglang tumilapon si Mang Arturo sa gilid ng puno. Napasigaw naman kaming magkakaibigan at kaagad na pumulot ng bato sa labas ng pintuan. Pagkatapos ay akmang babatuhin ko na sana ang aswang, subalit pinigilan ako ni Eric at sinabi, "Huwag mo batuhin ang aswang, matatamaan ang ama ko." Nakita kong tumilapon ang hawak na itak
at kawayang matulis ng ama ni Eric at walang ano-ano'y pinagkakalmot ito ng aswang. Kung kaya nagkagulo na kami sa loob ng bahay at nagtutulakan kung sino ang lalabas para tulungan si Mang Arturo. Hanggang sa maya-maya pa ay may nakita kaming isang matandang lalaki ang tumatakbo papalapit sa kinaroroonan ng ama ni Eric at kaagad na kinuha ang kawayang matulis at itinusok ito sa aswang. "Sige, aswang! Ako ang harapin mong animal ka!" Galit na paghahamon ng matanda. At noong titigan kong mabuti ang matanda, ay iyon pala si Mang Mauro. Yung matandang nasagian ko at naatrasan ko kanina. Muling binunot ni Mang Mauro ang kawayan at tinusok-tusok hanggang sa masugatan ng gusto ang aswang. Narinig ko pang umangil ng malakas ang aswang bago ito tuluyang tumakas papalayo. Subalit, hinabol pa rin iyon ng matanda hanggang sa masukal na talahiban. Ilang sandali pa ay bumalik na si Mang Mauro at nagsabing napuruhan daw niya umano ang aswang. Doon ko rin nalaman na kaya pala biglang natakot at tumakbo ang aswang dahil sa may tangang medalyon ng San Benito pala si Mang Mauro at sinabi niya ring nakita niya na ang aswang na iyon sa kabilang baryo noong nag-iikot-ikot siya sa fiestahan. Pagkatapos noon ay dinala na namin si Mang Arturo doon sa loob ng bahay nila. Tumawag sila ng manggagamot upang gamutin ang mga natamong sugat ni Mang Arturo mula sa nilalang. Mabuti na lang po at naagapan ng manggagamot si Mang Arturo at hindi siya masyado nagtamo ng malalalim na sugat. Noong gabing ding iyon ay doon na kami nagpalipas ng magdamag dahil ayon sa matanda ay baka kung uuwi pa kami ay tambangan pa kami ng aswang na tumakas. Kung kaya magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na muli pang nagdala ang kaibigan ko ng mga pagkain sa fiesta ng Antique. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Dexter. Bago ko po umpisahan ang kwentong ito, nais ko lamang po muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw, Kuya Bari, at maging sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Mikey. Hindi ko po tunay na pangalan. 55 anyos at tubong Cotabato sa kasalukuyan at naninirahan dito sa Caloocan City. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay hango sa tunay kong karanasan noong ako ay binata pa lamang at naninirahan sa isang liblib na baryo sa Cotabato. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar kung saan naganap ang mga pangyayaring ito sapagkat matagal na panahon na rin naman na nakalipas at batid kong limot na rin ito ng mga kaibigan kong kasama nang maganap ang mga pangyayari. Nangyari po ito dekada 80 at ang edad ko noon ay 17 pa lamang. Sumama kami ng aking mga kaibigang sina Rolando at Jeffrey sa bagong kapitbahay naming si Mang Colas upang magtrabaho sa palayan sa baryong medyo may kalayuan sa amin. Sa tansya ko po, Kuya Bari,
Kung lalakarin namin iyon ay umaabot kami ng mahigit 2 oras bago namin marating ang palayang paggagapasan namin. Kaya pala sinabi sa amin ni Mang Kulas na magbaon kami ng pagkain at tubig dahil malayo umano ang pupuntahan namin at baka walang mabilihan na pagkain doon. Mang Kulas, parang napakalayo pala dito, no? Reklamo ni Jeffrey sa matanda. Kaya nga, sinabi ko sa inyo na magbaong kayo ng pagkain at tubig. Wika sa amin ni Mang Kulas. Matapos naming ilagay sa kubong walang dingding ang mga kagamitan at baon, ay kaagad na kaming lumusong sa putikan. At doon nga'y nag-umpisa na kaming maggapas ng palay. Pabugso-bugso kasi ang ulan ng araw na iyon, Kuya Bari. Kung kaya malalim ang putik na nilalakaran namin. Subalit, hindi ko na lang inalintala iyon. Sa kadahilanang iniisip ko na lang na may pambili na kami ng pagkain kapag sinahura na kami ng amo naming si Mang Kulas. Maaga kasing namatay ang aking ama at ang aking ina naman ay may sakit. Kaya ako lang ang tumataguyod sa aking mga kapatid at naghahanap buhay. Maaga akong naulila at namulat sa hirap ng buhay. Kahit na magreklamo man ako kung bakit ganoon ang buhay na nadatnan ko, ay wala naman akong magagawa. Kaya naman, iniisip ko na lang sa tuwing nahihirapan ako't gusto ko nang subuko sa buhay. Iniisip ko na lang na kung nahihirapan man ako sa ngayon, ay mas may naghihirap pang pamilya kaysa sa akin. Kaya wala akong karapatang sumuko sa buhay. Lalo na at may mga kapatid pa akong umaasa sa akin. Kaya nga, ang ginagawa ko na lang, Kuya Bari, ay kung saan-saan ako pumapasok ng mae-ekstrahang trabaho. Nang sa gayon ay may pera ako at makabili kami ng pagkain. O tol, halika na. Mamaya mo na ituloy ang ginagawa mo. Kumain na muna tayo. Pag-aayang wika sa akin ni Rolando. Agad naman akong sumunod sa kaibigan kong maglakad papunta sa kubo. Pagkat naroroon na rin si Mang Kulas at si Jeffrey. Naghahanda na ang mga ito ng pagkain namin. Sa kakaisip ko sa problema namin sa buhay, ay hindi ko na namalayang katanghalian tapat na pala. Ay nako, kanina pa kita tinatawag tol, hindi mo lang ako naririnig kaya binalikan na lang kita dito. Wika pa sa akin ni Rolando. Naku tol, pasensya na. Talagang medyo marami akong iniisip lang talaga. Iniisip mo na naman siguro yung nanay mong may sakit ano, kaya lutang ka na naman. Saad pa niya. Hindi na lamang ako sumagot sa tinuran niya at agarang sumunod na lang. Pagsapit ng 5:00 ay natapos na kami sa aming ginagawa. Kaya naman, hinintay na lang naming dumating at magpasahod ang amo naming si Mang Kulas. Pasado 6:00 na nang makarating iyon at makulimlim na ang paligid. Sa kadahilanang maggagabi na at kakaunti na lang ay lalamunin na ng dilim ang buong paligid. Ano ba yan? Hinabot na tayo ng takip silim sa kahihintay dito bago ibigay iyong pasahod. Narinig kong reklamo ni Mang Kulas. Naku, ayos lang po yun, Mang Kulas. Uuwi na rin naman tayo eh. Tugon ko kay Mang Kulas. Sa bagay, pero dapat maaga pa lang nagpasahod na si Bossing. Alam naman niyang delikado itong baryong pinasukan natin eh. Wika pa nito.
Hindi ko maintindihan si Mang Kulas ng mga sandaling iyon kung bakit nasabi niyang delikado ang baryong pinasukan namin dahil sa wala naman akong kakaibang nararamdaman mula kaninang umaga. Kaya papaano niya nasabing delikado ito? Matapos kaming bigyan ng pasahod ay kaagad na kaming naglakad papauwi. Habang naglalakad kami ay napansin kong may nag-uumpukang mga tao sa isang maliit na kalye. Subalit ang pinagtataka ko lang ay wala namang kaming nadaan ng palengke kaninang umaga. Kaya papaanong nagkaroon bigla ng palengke sa gilid ng daanang iyon, samantalang wala namang kabahayan? Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Dahil sa nakikita kong marami ang taong namimili, kaya iwinaglit ko na lang ang tanong sa aking isipan at agad na sinabi kay Mang Kulas na magtitingin-tingin muna ako sa palengke at tamang-tama na rin dahil doon na lamang ako bibili ng lulutuing ulam. Akmang pipigilan pa sana ako ni Mang Kulas, subalit nakatakbo na ako't nakalapit na sa palengke. Kaya naman patakbo na rin silang sumunod sa akin. Pagkalapit ko sa palengking iyon, Kuya Bari, napapansin kong kakaiba ang mga titig sa akin ng mga taong naroroon at ang iba pa nga'y nakangisi habang nagtatadtad ito ng mga karne. "Iho, bibili ka ba ng karne?" Tanong ng matandang babaeng lumapit sa akin at agad na hinawakan ang kamay ko't pinisil ito. Mukhang kailangan mo pang magpataba ng kaunti, iho." Wika pa nito sa garalgal at para bang nanggigigil habang kinukurot-kurot at hinahaplos ang balat ko. Sandali lang Manang. Titingin po muna ako ng mga inyong tinitinda." Tugon ko sa matanda at umiwas na dito. Hindi ko maiwasang mailang sa mga taong naroroon dahil sa kakaiba ang mga titig ng mga ito sa akin at tila ba hindi napipigilan ang maglaway ng mga ito. Manong, umalis ka rito. Hindi ka dapat nandito." Rinig kong wika ng isang batang hinahatak ang laylayan ng damit ko. Sandali akong tumingin sa bata at pagkatapos ay bumaling na sa mga tao. Dahil sa pagkakataong iyon ay malakas at tila nanggigigil na ito sa pagtatadtad ng karne. Umalis ka na kuya. Aswang ang tao rito sa palengke." Bulong ulit ng bata. Kaya naman nanlaki ang aking mga mata at napatingin ulit sa mga tao. "Lintik kang bata ka. Pinagod mo ako sa kakahabol sa iyo. Halika na at umuwi na tayo." Nagulat naman ako kay Mang Kulas nang bigla niya akong hawakan at kinaladkad na palayo sa palengking iyon. "Sus Mariosep, bata ka. Bakit ka ba bigla na lang tumatakbo papasok sa palengking iyon?" Galit na tanong niya sa akin. Pasensya na po Mang Kulas. Gusto ko lang naman po bumili ng malulutong ulam para mamaya Para na po hindi na ako pupunta sa kabilang baryo pag uwi natin. Pangangatwiran ko kay Mang Kulas. Akmang magsasalita pa sana si Mang Kulas nang bigla na lamang kaming nakarinig ng pag-angil ng aso
at sumisinghap-singhap iyon na tila ba nasusuka. Kaya naman napatingin na kami sa gawi kung saan iyong asong nag-iingay. At doon nga ay nakita ko ang nakakahilakbot na wangis ng asong payat na animoy asong galisin. Namumula ang mga mata nito't walang humpay ang pagtulo ng laway sa lupa. Hanggang sa maya-maya pa ay may 3 pang asong kasing wangis nito ang naglalakad papalapit habang umaangil ang mga ito. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Naloko na. Bulalas ni Mang Kulas. Aswang ang mga iyan. Palengke ng aswang ang napuntahan mo, bata. Tumakbo na tayo. Sigaw ni Mang Kulas at mabilis pa sa 4:00 kaming kumaripas ng pagtakbo. Nasipat ko pang hinahabol kami ng aswang at nakarinig na ako ng huni ng wakwak sa paligid. Bilisan nyo! Bilisan nyong tumakbo riyan! Sigaw ni Mang Kulas sa amin. Sa hindi ko malamang dahilan, Kuya Bari, ay kung bakit tila ba napakabilis tumakbo ni Mang Kulas ng mga sandaling iyon at para bang hindi siya matanda sa paningin ko. Daig pa kami mga binatilyo sa bilis ng kanyang pagtakbo. Hanggang sa maya-maya pa ay noong akmang susunggaban na ako ng nakakahilakbot na aso ay mabilis na humarang si Mang Kulas at nakita kong hinampas niya ng bitbit niyang kahoy ang nilalang ng ubod ng lakas. Kaya naman tumilapon iyon at umangil na animoy nasasaktan. Hindi naman kami tinantanan ng iba pang mga nilalang na humahabol kung kaya sinigawan na kami ni Mang Kulas na bilisan pa ang aming pagtakbo. Hanggang sa ilang sandali pa ay tuluyan na kaming nakalayo sa mga aswang na humahabol sa amin. Putragis kang bata ka? Kamunti ka na tayong mapahamak roon? Galit na wika ni Mang Kulas sa akin. Humingi naman ako ng patawad kay Mang Kulas at nalaman ko ring mula sa kanya na ang palengking iyon ay palengke umano ng mga aswang at bibihira lang raw iyon kung magpakita. Kung kaya maswerte na umano ako dahil nakatakas pa kami sa palengking iyon. Dahil ayon sa mga napapabalita ay nagpapakita lamang ang palengke ng mga aswang kapag may gustong biktimahin ang mga ito. Nalaman ko ring may tangang anting-anting at isang albularyo rin pala itong si Mang Kulas. Isa rin siguro iyon sa mga dahilan kung bakit kami nakatakas sa mga aswang na humahabol sa amin. Magmula noon ay hindi na kami bumalik pa na magkakaibigan sa liblib na baryong iyon upang maggapas. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Mikey. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Carol. Edad 18 na at nakatira dito sa Caloocan City. Palagi po akong nakikinig ng mga kwento na pinapadala ng sender sa inyo, Kuya Bari. Kaya nainganyo po akong ibahagi ang tunay na karanasan ng aking lolo. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang kwento ng aking lolo na si Lolo Pablo noong panahong binata pa lamang siya at naligaw sa isang liblib na baryo kasama ang kanyang mga pinsang sina Ronel at si Mario.
Naganap po ang pangyayaring ito dekada 60. Ayon sa kwento ni Lolo Pablo Cuyabari, inutusan daw siya ng kanyang ama na i-deliver ang ipinagawang duyan na gawa sa ratan sa isa sa mga nakatira sa baryong hindi ko na po babanggitin pa ang pangalan. Basta nasa parting kapis lang po ang baryo kung saan naganap ang mga pangyayari. Kung hindi nyo po kasi na itatanong mga kasundo, itong mga panahong ito ay sa kapis pa lang po nakatira ang pamilya ni Lolo Pablo. Dahil sa hindi kabisado ni Lolo ang baryong iyon, kaya naman nagpasama siya sa kanyang dalawang pinsan na maghatid ng order na duyan. Habang naglalakad na sila papunta sa baryo, ay may nadaan ng puno ng suha silang magpinsan. "Insan, tara, manguha muna tayo ng suha o, tingnan mo. Tamang-tama para may nginangata tayo habang naglalakad," wika ng kanyang pinsang si Mario. "Uy, pwede. Sakto yan, may bit-bit akong asin dito. Alam ko kasing may madadaanan tayong mga puno ng bayabas doon sa unahan, kaya nagdala na ako ng asin," tugon naman ni Ronel. Inilagay muna saglit ni Lolo sa gilid ng puno ng nyog ang bit-bit niyang duyan, saka nagmadali ng umakyat sa puno. Matapos nilang manguha ay binalatan na ng kanyang pinsang si Mario ang suha isa-isa. Tapos ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad papunta sa baryo. Noong makarating na sila sa baryong binanggit ng kanyang ama, ay nagtanong-tanong sila. Nagtanong si Lolo kung saan nakatira ang taong nag-order sa kanyang ama ng duyan. Mayroon namang nakapagsabing baybayin lang nila ang daanan hanggang doon sa dulo at doon sila magtanong-tanong. At baka kilala umano ng mga taga roon ang pangalang hinahanap niya. Agad namang nagpasalamat si Lolo sa napagtanungan at dumiretso na nga sila sa daang itinuro ng lalaki. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay nagtanong ulit si Lolo Pablo kung may nakikilala ba silang taong nag-order ng duyan. Halos bawat bahay na nadadaanan nila ay napagtanungan na nila, ngunit wala pa ring nakakakilala sa taong nag-order. "Naku, baka naman mali yung binigay sa yung address ni Tito," wika ni Ronel kay Lolo. Hindi, tama naman yung tingnan mo to pinsan, no? Tama naman yung address na binigay sa akin ni tatay. Tingnan mo insan, no? Sinulat pa nga niya dito sa papel, oh. Tugon naman ni Lolo. Napakamot naman sa batok ang kanyang pinsang si Mario bago nagsalitang, "Tara, diretsuhin na lang natin tong daanan. Baka doon sa dulo may nakakakilala na sa kanya." Kaagad namang binuhat ni Lolo ang duyan at isinampa na sa balikat bago sila naglakad muli. Sana mahanap natin yung hinahanap nating tao. Kanina pa ako nahihirapang bitbitin tong duyan eh. Medyo may kabigatan ito. Reklamo ni Lolo sa kanyang mga pinsan. Habang naglalakad sila ay may dumaang ali. Kaya nagbaka sakaling magtanong si Lolo dito. "Ay oo, kilala ko ang taong yan. Sige lang, dumiretso lang kayo doon sa dulo ng baryo. Nandoon na ang bahay ng matandang nag-order sa inyo ng duyan," tugon ng napagtanungan nilang ali. Makalipas nga ang ilang sandali na paglalakad at magdadapit hapon na, napansin nilang tila nawawala na sila sa dinadaanan. Puro kasi talahiban na ang kanilang nakikita.
Kaya ang ginawa na lang nila ay nagpatuloy lang sila sa kanilang paglalakad. Hanggang sa di nagtagal ay may nakita na silang mga kabahayan sa di kalayuan. Kaya nabuhayan na ng loob si Lolo at nagsabing, "Ay, salamat naman. Baka iyon na nga ang bahay na sinasabi na napagtanungan natin kanina." Sabay turo sa unang bahay na madadaanan nila. Oo nga. Mabuti naman at malapit na tayo. Tara, bilisan na lang natin maglakad. Baka abutan pa tayo ng gabi sa daanan pabalik. Tugon ng kanyang pinsang si Mario. Pagkalapit nila sa kubo ay kaagad na kumatok si Lolo at hindi naman nagtagal ay may lumabas na isang matanda sa bahay. "Lola, dito po ba yung address na nag-order po ng duyan sa tatay ko po?" Tanong ni Lolo sa matandang babae at sinabi niya ang address at pangalan ng taong kumuha ng duyan. Oo nga, dito nga. Ay siya, ayan na ba yung order kong duyan? Ay sandali lang mga iho at kukuha lang ako ng pambayad. Tugon ng matanda at sandaling pumasok ito sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay lumabas na ito sa bakuran. Tapos ay iniabot na ang bayad kay Lolo. Kaagad namang kinuha ni Lolo ang bayad bago ipinasok sa bakuran ang duyan. Noong akmang aalis na sana sila, biglang hinawakan ng matanda ang kamay ni Lolo at nagwika ng, "Maggagabi na mga bata. Kung gusto nyo ay dito na kayo maghapunan at ipaghahanda ko kayo ng pagkain." Ay, naku, wag na po Lola. Hinihintay na po kasi kami ng tatay ko eh. Kasi ipambibili niya po ng bigas itong perang ibinayad niyo po sa akin. Sagot ni Lolo sa matanda. Hindi sinasadyang masipat ni Lolo ang kamay ng matandang nakahawak sa kamay niya. Kaya nanlaki ang kanyang mga mata at nagulat. Dahil sa paningin niya sa kamay ng matandang babae ay para iyong kamay ng isang halimaw na may mahahabang kuko. Kaagad na iwinaksi niya ang kamay ng matanda at napaatras. Pagkatapos ay napaisip kung totoo ba yung nakita niya. Noong hindi na siya hawak ng matanda, ay tiningnan niya ulit ang mga kamay nito. Ngunit sa pagkakataong iyon ay normal na ang kamay ng matanda ang kanyang nakita. Ilang sandali pa ay nagulat na lang si Lolo nang biglang hawakan ulit ng matanda ang kanyang kamay at pilit na hinahatak papasok sa loob ng bahay. Pinipilit na doon na raw sila kumain. Dahil marami umanong nilutong pagkain ang matanda. Agad namang napasigaw si Lolo nang makita niyang napakapangit at nakakatakot ang kamay ng matandang humatak sa kanya dahil sa sobrang haba ng mga kuko nito at kita na umano ang mga buto sa kamay ng matanda. Biglang sumagi sa isipan ni Lolo na ipinahid niya pala ang balat ng suha sa kanyang kamay. Kaya nakikita niya ang totoong kamay ng matanda sa tuwing hinahawakan siya nito. Hindi na po kasi lingid kay Lolo ang mga usaping aswang at kung anong klaseng nilalang ang mga aswang. Kaya naman napasigaw siya sa kanyang mga pinsan at nagsabing, "Insan, takbo na! Aswang ang matandang yan!" Sunod-sunod na nagpulasan sila ng takbo paalis sa kubo ng matandang aswang. Maya-maya pa, habang tumatakbo sila
ay nararamdaman ni Lolo na para bang may humahabol sa kanilang hayop. Dahil sa naririnig niya ang bawat pag-angil ng nilalang sa tuwing may kumakaluskos sa talahiban sa gilid ng kanilang dinadaanan. "Takbo, insan! Bilisan niyong tumakbo! Nariyan na yung aswang!" Sigaw ni Lolo nang masipat niya ang malaking asong kulay itim na humahabol sa kanila habang umaangil iyon ng napakalakas. Ayon pa sa kwento ni Lolo, sobrang nakakakilabot ang nilalang na humahabol sa kanila dahil sa wakwak ang napakalaking bunganga nito at walang humpay ang pagtulo ng malalagkit na laway. Pulang-pula umano ang mga matang nagbabaga at mabilis na hinahabol sila nito. "Tulong! Tulungan niyo po kami! May aswang na humahabol sa amin!" sigaw ni Lolo. Mabuti na lang at malapit na nilang marating ang kabayanan, kung kaya mas binilisan pa nila ang kanilang pagtakbo. Hanggang sa ilang sandali na lang ay tuluyan na nilang narating ang maraming taong nag-uumpukan sa gilid ng daanan. "Oo, ano nangyari sa inyo?" tanong ng aling napagtanungan ni Lolo kanina. Humahangos naman si Lolong nagsalitang hinahabol sila ng aswang doon sa dulong bahay na napuntahan nila. Napakunot noon naman ang ali at tinanong sila kung bakit nakarating sila sa dulo ng baryo samantalang ang itinuturo niya kay Lolong bahay ay hindi naaabot sa pinakadulo. Naku, mukhang naligaw kayo sa liblib ng baryong iyon. Alam niyo bang mga aswang ang nakatira doon? Kung hindi kayo nakatakbo, baka naging hapunan na kayo ng mga aswang. Wika ng ali. Nang makapag-ipon na ng lakas si Lolo at ang kanyang dalawang pinsan, ay nagpaalam na sila sa ali at umuwi na sila. Pagkarating nila Lolo sa bahay ay ikinuwento niya sa kanyang mga magulang kung ano ang naranasan nilang magpipinsan. At magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na pumapayag ang ama ni Lolo na maghahatid sila ng mga pa-order sa liblib na baryo at baka maligaw ulit na naman sila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Carol. Bago ko po simulang ibahagi sa inyo ang aking karanasan, mga kasundo, nais ko po muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating butihing narrator na si Kuya Bari. Nawiwili po kasi akong makinig ng mga katatakutan sa iba't ibang horror narration channel dito sa YouTube. Noong na-quarantine po kasi ako last year dahil nag-positive po ako sa COVID. Kaya naman, para hindi ako malungkot, ay nilibang ko po ang aking sarili sa pakikinig ng mga nakakatakot na kwento. Hanggang sa mapadako na ako sa YouTube channel ng Ang Sundo Horror Stories. At dito na nga ay nagustuhan ko lahat ang mga kwentong ipinadadala ng sender. Dahil isa rin ako sa mga naniniwala sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Siya nga po pala, ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango po sa tunay kong karanasan sa lalawigan ng Negros. Hindi ko na po babanggitin pa kung saan sa Negros ang eksaktong baryo sa kadahilanang magpasa hanggang ngayon ay dito pa rin ako nakatira at kung saan naganap ang mga pangyayaring ibabahagi ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Arturo. Edad 53 anyos sa kasalukuyan
at nagtatrabaho bilang isang teacher. Nangyari ang aking karanasan noong 1989. Ang edad ko noon, mga kasundo, ay magbe-20 na. Itong mga panahong ito ay pinagsabay ko po ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kung kaya, minsan ay ginagabi na ako ng uwi sa bahay namin. Lalong-lalo na kapag may iniuutos pa sa akin ang boss ko sa trabaho. Isang araw po ito ng linggo, kaya wala akong pasok sa trabaho at sa eskwelahan. Kaya't nasa bahay lang ako kasama ang aking kapatid na si Ate Clarissa at ang aking ina. Siya nga po pala, lingid po sa kaalaman ni Ate Clarissa na buntis na pala siya ng 3 buwan ng mga panahong iyon. Habang nagkwekwentuhan kami sa labas ng bahay at nagpapahangin, ay napansin kong titig na titig ang kapitbahay naming isang matandang lalaki sa tiyan ng ate ko. Kaya sinabi ko po ito sa nanay ko na kanina ko pa napapansin ang matandang lalaki na nakatingin kay ate. Naku, si Mang Berting yan. Tatay ni Carmela. Huwag mo na lang pansinin yan. Ganyan talaga kung makatingin ang matandang yan. Akala mo ay kakatay lagi ng tao. Tugon ng aking ina. Biniro ko pa si ate noon na baka may gusto sa kanya yung matanda. Kaya ganoon na lang kung makatingin ito sa kanya. Sumagot naman si Ate Clarissa ng, "Hoy, ikaw Arturo ha, huwag kang makabiro-biro ng ganyan. Mamaya marinig ka ng asawa ko, magalit pa yun. Tsaka tingnan mo nga yung si Mang Berting, halos di nga makalakad dahil sa uugod-ugod na, tapos magkakagusto pa sa akin." Nagtawa na naman kami sa sinabi ni ate. Inaya naman kami ng aming ina na pumasok na sa loob ng bahay at magtatanghalian na. Kinahapunan, inaya ko si ating bumili ng pagkain sa tindahan ni Aling Carmela para naman kako makapagmeryenda kami. Noong nasa harapan na kami ng tindahan ni Aling Carmela at kasalukuyang bumibili na, nagulat na lang ako nang biglang may nagsalitang matanda sa likuran ko at nagsabing, "Baka ingatan mo ang dinadala mo, iha. Baka lumabas na durug-durug yan." Agad namang napalingon kami ni Ate Clarissa at sa hindi inaasahan ay nakita namin si Mang Berting na malakas pa sa kalabaw kung makatayo sa likuran ng ate ko. Samantalang kaninang umaga ay akala mo'y naghihingalo na dahil sa nakaratay na lang ito sa banig sa may balkonahit nagpapahangin. Tapos ngayon, akala mo kung makatayo ng matuwid ay hindi matandang uugod-ugod. Napakunot noon naman si Ate Clarissa at nagtanong ng, "Mang Berting, anong ibig niyong sabihin? Ano pong dinadala? Hindi ko po kasi kayo maintindihan." Napansin kong parang kumislap ng panandalian ang mata ni Mang Berting na parabang mata iyon ng pusa bago ito nagsalita. "Ining, hindi mo alam na buntis ka, no?" Nakangising tanong nito, sabay naglakad na papasok sa loob ng bahay. Naguguluhan man kami ni Ate Clarissa sa sinabi ng matanda, ngunit mas nagtataka kami sa ikinikilos nitong kakaiba. Biruin niyo po, isang matandang uugod-ugod na at halos butot balat na ang katawan. Tapos ay nakikita mong nakaratay na sa araw na akala mo'y may malalang sakit na isang bulati na lang ang pipirma at mamamatay na iyon. Tapos kinahapunan makikita mo na lang ito nakakapaglakad ng maayos at kumikilos na parang walang dinaramdam o kaya ay sakit. O di ba po,
mas nakakapagtaka iyon. Pagdating namin sa bahay ay hindi pa rin kami natigil ni Ate Clarisang pag-usapan ang tungkol sa kapitbahay naming matanda. Hindi kaya ating may matinding lihim yang kapitbahay natin? Tanong ko dito. Hindi naman sumagot si ate sa sinabi ko. Sa halip ay nag-isip ito kung kailan siya huling dinatnan ng buwanang dalaw. At noong nakapag-isip-isip na siya, ay doon na lang niya napagtanto at nakumpirmang 3 buwan na pala siyang hindi dinadatnan ng buwanang dalaw. So ang ibig sabihin lang yan, buntis ka ate. Bulalas ko sa kanya. Tuwang-tuwa naman kaming dalawa dahil sa matagal nang inaasam-asam nilang mag-asawa na magkaroon sila ng anak. Teka, papaanong nalaman ni Mang Berting na buntis ako? Tanong ni Clarissa. Napaisip naman ako, papaano nga ba nalaman ni Mang Berting na buntis ang kapatid ko? Maski nga si ate, hindi niya namalayang nagbubuntis na pala siya. Kung hindi lang sinabi ng matanda, ay hindi pa niya ito namalayan. Ay naku, hayaan mo na yan ate. Baka nagkataon lang na nahula nito ni Mang Berting. O kaya aswang si Mang Berting at naamoy niya ang batang nasa sinapupunan mo. Naku ate, mag-ingat ka sa matandang iyon. Huwag na huwag kang lalabas ng bahay kapag gabi na. Bulalas ng wika ko sa kanya. Isang araw, maghahating gabi na ako nang makauwi sa bahay namin. Dahil sa may trabaho pa akong tinapos. At may project pa ako sa school na ginawa sa bahay ng kaklase ko. Kaya inabot na ako ng hating gabi. Habang naglalakad ako sa daanan papunta sa bahay namin, may naaninagan akong isang tao sa labas ng bahay na sumisilip-silip sa butas ng bintana namin. Noong unay, pinagmamasdan ko lang ang taong nasa labas ng bahay. Ang buong akala ko kasi ay magnanakaw. Ngunit nang matitigan ko na ng maigi ang taong nasa labas, bigla akong ginapangan ng kilabot sa katawan. Sa kadahilanang kitang-kita ng dalawa kong mga mata na hindi tao ang nasa labas ng bahay namin, kundi para itong bayawak na nakadikit sa dingding namin habang naghahanap ng butas na mapapasukan. Dahan-dahan akong nagkubli sa labas ng bakuran para hindi ako makita at mapansin ng nilalang. Nakita ko pa nga itong nagpapalinga-linga na para bang may nararamdamang tao. Tapos ay gagapang na naman ito at maghahanap ng butas na mapapasukan. Nakakaamoy na ako ng sobrang baho sa paligid na animoy amoy nabubulok at patay na para bang nagpasabog ng napakabahong amoy ang nilalang na nagmula sa katawan nito. Pulang-pula naman ang mga mata nitong nagbabaga sa dilim at wasak ang malaking bunganga nitong nanlilimahid ng malalapot na laway. Sa sobrang takot ko ay sumigaw na ako ng sumigaw sa mga kapitbahay namin. Mga kapitbahay, tulungan niyo ako, may aswang. May aswang dito sa bahay namin. Malakas na sigaw ko at tumakbo ko sa malapit sa bahay namin. Tapos ay kinatok ko ito ng kinatok. Hindi naman nagtagal ay binuksan ng may-ari ng bahay ang pintuan. Kaya sinabi ko sa mga itong may aswang sa labas ng bahay at inaaswang ang ate kong buntis. Agad namang lumabas ang padre di pamilya habang may bitbit itong itak at sinamahan ako nitong makabalik sa aming bahay.
Noong malapit na kami sa bahay ay nakita ng kapitbahay naming ang aswang na nag-anyong bayawak na. Mabilis na hinabol iyon ng kapitbahay namin, ngunit sa kasamaang palad ay nasugatan lang ng kapitbahay namin sa braso ang aswang bago tuluyang nakatakas. Kinato ko naman ang pintuan ng bahay namin. Ate, buksan mo itong pintuan, si Arturo ito. Agad na binuksan ng kapatid ko ang pintuan habang umiiyak siya. Dahil sa siya lang pala ang mag-isang naiwan sa bahay namin. Sa kadahilanang nasa kabilang baryo pala ang aming mga magulang at ang kanyang asawa naman ay nag-overtime daw sa trabaho. Binili na naman kami ng kapitbahay naming si Mang Boyet na isarang mabuti ang pintuan. At kung sakaling bumalik pa ang aswang, ay huwag kaming magdalawang isip na tawagin siya. Kinabukasan, nabalitaan na lang naming maaga daw inihatid ni Aling Carmela si Mang Berting doon sa bahay ng kapatid niya. Dahil ayon umano sa kanya ay nagkasak daw ito dahil sa sugat na iniinda ng matanda at doon na raw muna mamamalagi at magpapagaling ang matanda. Doon ay nabuo sa isipan kong si Mang Berting talaga ang aswang. Dahil kung hindi siya, bakit nagkukumahog na ihatid ni Aling Carmela ng madaling araw ang tatay nito? Idagdag mo pa na may nakakitang kapitbahay naming may sugat umano daw si Mang Berting sa braso. Magmula po nang mawala ang matandang kapitbahay namin, ay wala na ang mga kababalaghang nangyari sa baryo namin. At hindi nga kalaunan ay ipinanganak na ng ate ko ang kanilang junior. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kasundo. Maraming salamat po, Kuya Barry. Gumagalang, Arturo. And again, maraming salamat po, mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.